Alam nyo, 16 years na rin ako nag-iipon. Kaya ngayon pag-usapan natin yung 5 epektibong paraan ng pag-iipon. Una is alamin ang tamang paghawak ng pera. So, kung wala ka pang disiplina sa paghawak ng pera, importante mag-start ka sa financial education. Dapat alamin mo yung right information. Kasi pag tama yung impormasyon na alam mo, tama rin yung magiging strategy mo. Kaya, importante talaga may financial check-up din tayo, financial planning. And then, pangalawa, mag-budget. Ang mga mayayaman, kaya talagang mayaman yan kasi minomonitor nila lahat ng lumalabas at pumapasok na pera. Kaya may mga financial reports sila, mga monthly financial reports na pinapagawa sa mga accountant. So, ganun din tayo. Hindi naman kailangan komplikado. Importante na monitor natin yung pumapasok na income at lumalabas na income. Mag-budget tayo at maglista ng ating mga gastos. And then, pangatlo, disiplina. Para maging consistent tayo sa pag-iipon, importante may disiplina tayo. Dapat hindi ka impulse buyer or talagang gastadora ka, no? Importante, tama yung mindset mo para nandun yung disiplina. And then, pang-apat, magkaroon ng financial goals. Kapag meron kang purpose, bakit ka nag-iipon, mas nagagawa mo to ng tuloy-tuloy. Meron kang goal na makapag-ipon para sa bahay, sa pangarap ng pamilya na makapagtapos ang pag-aaral yung panganay mo. So, importante talaga, meron tayong direksyon, pinapatunguhan sa ating mga ginagawang pag-iipon. And then, panglima, magkaroon ng extra income. Hindi kasi sapat na puro tipid lang ang ginagawa natin. Kung kulang talaga ang income na pumapasok sa pamilya, importante meron tayong other source of income. Meron tayong multiple sources of income. To know more about savings and investment, comment ka lang.